Attorney, parang may binabalak ang batas para sa ikakatulong ng industriya natin. Yes, oo. Maglalabi po kami, even now, para sa isang Comprehensive Philippine Film Industry Development Act. Alam niyo po, maraming kailangan po ang ating industriya ngayon. Unang-una, meron po ngayong nakabinbin na panukalang batas na binibigyan yung Intellectual Property Office ng karapatan na yung mga pirated movies na nakalagay sa YouTube ay i-take down at sarahan yung site. Hindi pa po na isa sa batas yan. Ang tagal na po niyan. Panahon pa po ni Senator Revilla nung senador pa po siya. Yan po ay ginawang Senate bill at yan po ay naipit dun sa committee ni Senator Mark Villar at hindi po gumagalaw. Matagal na po naming nilalabi yan. Pangalawa po, ang kailangan po natin ay ilimit po yung exhibition ng mga foreign movies. Parang sa South Korea, ang ginawa po nila, nagkaroon po sila ng batas na 180 days lamang in a year pwedeng magpalabas ng foreign movies. So anong nangyayari? Yung gap, yung kakulangan ng mga ipapalabas ay mapipilitang punuin ng local film industry. At gagawa tayo ng quality film. Siyempre kasi magpipale in comparison sa mga foreign movies kung hindi maganda yung movies. Ngayon, sinasabi nila mahirap mag-produce, di ba? Dapat gumawa tayo ng isang film development fund. How does it work? Pwede po kayong umutang up to 70% ng cost of the film dito sa pondong ito. Sabi nyo, ito ba ay handout? Hindi po, sapagkat pag pinautang kayo, ang magiging inyong pundar o collateral ay yung rights over the film. Okay, so ipapalabas yung movie, kung anong kita noon, ibabayad muna sa inutang ninyo na maliit ang interest. Di ba? O pagka nabayaran na, saka ibabalik sa inyo yung rights. Walang maliit na lang ang tubo. So, marami pong makakagawa ng mga first-time filmmakers. Hindi lang po yung mga established studios na malalaki na may pondo ang pwedeng gumawa ng quality movies. So, those are the two things na integral dito sa ating isa pa, yung Metro Manila Film Festival, dapat ilagay na yon sa film development. Ilipat na. Oo, sa yung hindi pwede po yan sa Metro Manila Development Authority. Kasi wala naman pong alam ang MMDA tungkol sa pelikula. Ang nangyayari po, nagkakaroon ng emphasis kung sinong malaki ang kita. Hindi naman po batayan o pamantayan ng ganda ng pelikula kung malaki ang kita. So, only in this way, at meron pa po tayong mga maraming measures na naiisip, only in this way can we promote the industry. Alam niyo po, dapat maintindihan po ng gobyerno natin that the movie industry ay hindi lang po to entertainment. Para tong industriya rin, halimbawa ng semiconductors o ng assembly plant ng kotse o mga computer, pwede po itong pagkakitahan ng malaki ng ating bayan, makaka-create ng wealth. Katulad ng nangyayari sa India, sa South Korea, trilyon-trilyon na won ang kinikita noon. Nakakatulong po sa ekonomiya ng bansa kung ikaw ay nag-export ng movies. Kasi sila nga, umabot na hanggang Hollywood ang kanilang movies. Tayo, ano pa, ganun pa rin Parang 1960s pa rin tayo, 1970s. Pababa ng pababa ang quality ng ating mga pelikula. Ayan. Pero nabiktima ka rin doon sa mga yung mga nagpo-post sa social media ng pelikula dahil na-produce ka ng Mama Ay, Sapano. oo, yung Mama Sapano, na-i-post yun. At natagalan po kami bago i-take down kasi nga, yung existing na batas, napakatagal. Pupunta pa kayo sa Department of Transportation and Communication, ha? Oo. Ang dami pong kailangan pagdaanan bago nyo ma-take down. Para sa amin po, dapat bigyan ng similar na power yung Intellectual Property Office kasi po yun ang enforcement arm ng ating gobyerno para yung mga intellectual property katulad ng mga teleserye, ng mga kanta at mga pelikula among others ay maprotektahan. Mabuti hindi sumasakit ang ulo mo at gusto mo pang mag-produce after ng Mama Sapano, Spring Front. Hindi naman na kasamang Roldan kasi movies are my first love. Okay. I love the way na from an idea na nasa utak mo lang
Gagawa ka ng storyline, gagawin mong story treatment, gagawin mong script, kukuha ka ng cast, hanap ka ng location, etc. etc. At pagkatapos makikita mo, yung nai-imagine mo lang dati ay nandoon na sa pinilakang tabing. Para kang, hindi naman siguro blasphemous, it's like you're playing God. Nakakreate ka ng mga tao, ng mga sitwasyon, ng mga storya na dati wala. So, nakakatuwa po. It's a passion and an avocation. So anong bagong abangan namin sa yun na ipoproduce ulit? Well, we're in the development stage ng isang horror movie. Naghahanap nga po kami ng isang female cast, so we're looking at some actresses. Pero ito ay isang gagawin na script ni Direk Lester Dimaranan. Ayun. May talent agency din ang Boraccho, di ba, attorney? Oo naman, pero hindi naman kami katulad ng mga talent agency na malalaki. At kami naman, tinutulungan lang namin yung mga would-be talents. Paminsan-minsan, nakakabook kami sa mga TV show. Minsan may mga gigs, sa mga ad campaign, sa mga mall shows. Last time, meron kaming kampanya, special elections sa Antipolo for the 2nd District. Kasi namatay si Congressman Acop, so bakante yung seat doon. May isang kandidato roon ako kinuha yung aming talent. So kahit paano, kami nga, pagka maliit lamang yung offer, hindi na kami kumukuha ng komisyon eh. Hinahayaan na namin lahat sa artist. Ay talaga, yun. Ilan ang talents ngayon ng Boraccho? Nandyan si Jessie Vidal, si Sean Raval, nandun yung listahan eh. Oo. Pero si Sean Rabal parang nagkakapangalan yung anak ni Jeric Rabal, di ba? Oo, malakas yung karisma nung bata. At ma-appeal siya sa masa. Nakita ko nung kampanya eh. Siya ang pinagtitilian doon. Pag lumalapit siya sa audience, pinagkakaguluhan siya. May talent naman, magaling kumanta. So, mukhang malayo mararating nung bata. So rumakit na pala yan nung panahon ng kampanya. Oo, marami ng racket yan. At nung last campaign, medyo nakaracket din sila. Noong 2025, ano? At itong susunod, yung mga kaibigan natin politiko, bibigyan din natin ng mga rocket ship yan. Tapos since horror ang ginagawa mo, wala ka bang balak na yung mga sinasabi nila, ito ang horror queen, mga ganun. Di ba tuwing may pinapalabas, ito ang horror queen, ito ang ano. May interest ka ba na kunin sila? Hindi, magde-develop tayo ng new talents. Kasi hindi naman pwede mag-stagnate ang ating pelikulang Pilipino. And I'm very happy na may mga ibang talent agencies na malalaki like Sparkle o yung sa ABS-CBN na nag-develop ng mga bagong talents. Kasi yung iba, syempre, ganun talaga, it's the cycle of life. Yung sikat noon, medyo gusto na mag-settle down. Siyempre, pag nagkapamilya na, iba na yung usapan. They want to live a quiet life. May asawa na. Katulad ngayon, si Bea Alonso, ikakasal na, di ba? Si Catherine Bernardo, mukhang ikakasal na, no? Nakaget over na siya kay DJ. So, baka gusto niyang tahimik na o paminsan-minsan na lang, kailangan may mga pumalit. May So, mga yung bagong cycle of life ay umiikot lang ng umiikot. So, ano pang abangan namin sa attorneys? Sabi nila parang papasok ka na raw sa politika. Totoo ba yun? May plano ba? Well, nasa politika na nga ako sapagkat ako ang National Deputy Spokesman ng Partido Demokratiko Pilipino. Okay. Pero that's the extent of it. Ang papel ko lang naman doon, kung may gustong ipahayag ang partido ay nagpe-press release ako, nag-appear ako sa telebisyon, sa radyo upang ihayag yung posisyon ng partido sa mga current issues. Oh. At officer ka rin ng National Press Club, di ba? Yes, director ako pero nakakalungkot lang sobrang busy natin, bihira tayo makadalo ng mga meetings pero as a director, full support naman at alam naman yan ng ating presidente, yung presidente ng NPC. Pero yung pagtakbo talaga, may balak? Naku, malayo pa yan, 2026 lang ngayon at Marso lang hindi pa nga nag-halfway yung 2026 2028 pa yun. We will see what will happen. Ako naman, I'm a good soldier. If drafted, I will serve. Ano masasabi mo ngayon, attorney, na siyempre sa gera na apektuhan ng mga pagtaas ng gasolina, di ba, mga bilihin, ng mga kuryente, anong reaction mo dyan? At anong dasal mo sa sa nangyayaring gera ngayon sa Middle East at sa Amerika? Ang panalangin ko dyan sana matapos na kasi apektado hindi lang naman tayo kundi buong mundo at alam mo langis kasi yan oil makes the world go round when you have oil, you have the petrodollars, you have lahat apektado sa langis domino effect yan kaya sana matapos na yan sapagkat yung iba maraming
mas maraming taong apektado. May mga tao na may mali-maliit ang pera, hindi na apektuhan, pero tayong ordinaryong mamamayan, apektado tayong lahat yan. Can you imagine? May mga lugar daw na 100 pesos na ang diesel. Ang tindi nun. Alam niyo, ang unang-unang apektado dyan, yung mga tsuper. Kasi, ang problema rito sa atin, pagka in-implement ang pagtaas ng mga petroleum products, immediately, in-announce ngayon, next day mataas na. Pero yung pasahe, ang tagal ng proseso bago magtaas lamang ng piso, 2 piso. In the meantime na mataas ang presyo ng diesel at hindi tumataas ang pasahe, sinong sumasalo? Di yung mga pobreng drivers. Oo. Lalo na yung mga jeepney drivers natin. Ako ay abogado ng Pasang Mazda. Alam mo ba na 70% ng ating mga drivers ay tinatawag nilang tuperator. Tuper na operator. Kanila yung jeep, sila pa rin nagdadrive, kanina yung prangkisa. So, isang jeep lang yun eh. So, pagka naapektuhan ang kita nila roon, ay apektado ng lahat. At ang sabi ng mga kaibigan ko sa transport industry, mga jeepney drivers, halos 300 daw ang nabawas sa kita nila kada araw. Malaking bagay po sa kanila yung 300. That could spell the difference between maibili mo ng gamot yung anak mo o yung nanay mo o yung asawa mong may sakit at magtiis na lang siya na may sakit siya. So, that is really a lot. Yun. Last question ko, attorney. Siyempre, ikaw kilala namin na ma-PR din. Mabait kung sa mabait. Pero, naging usap-usapan yung hindi ka nakipagkamay sa isang personalidad. Kasi ako talaga, hindi ako plastic eh. Although tayo nasa showbiz, I have always adhered to the adage na honesty is the best policy. Okay. To thine own self be true, di ba? Di ba sabi? Magpakatotoo ka. Kung ayaw mo yung isang tao, bakit mo kakamayan? Because shaking the hand of someone is a sign of friendship. Hindi ko naman kaibigan to, paano mo naman magiging kaibigan? Ang dami niyang sinasabi laban sa akin. Ako rin naman, to be fair, syempre, dinidepensa ko yung sarili ko, binabatikos ko rin siya. So, anong point na magplastikan kami? Diba? Pangit yun eh. Para sa akin, hindi ko kaya yun. Oo. So, mas okay naman talaga yung ginawa mo, di ba? Na kung hindi naman pwedeng magbatian, wag na lang magbatian kasi nga hindi naman talaga maganda yung relasyon talaga. Yes, oo. Iiwanan natin kay Jim Paredes yung batian. So, last message mo, attorney, sa lahat, sa controversy na kinakaharap mo ngayon. Ako naman po, I'm just being myself. Ganito naman po talaga ako. What you see is what you get. Kung na-offend po kayo, ganun po talaga ang demokratikong lipunan. May sinasabi ka, ma-offend kayo, pwede nyo naman akong batikusin din. Ako, wala po akong idinimanda ni isang tao. Dahil ako ay pinagsabihan ng hindi maganda in public, never ako nagdemanda. Kung ako lang ang sinabihan. Ngayon, kung may kliyente ako na na-offend, gusto magdemanda, syempre, hanap buhay natin yan, ididemanda natin. But for my own behalf, never ako nagdemanda. Libel, cyber libel, oral defamation, etc. Never ako nagdemanda. Di ba, attorney, ikaw naging lawyer ni Nanay Christy pala? Yes, oo. Oo, kumbaga na lahat? Okay na naayos lahat. na lahat? Oo, yes, oo. Yun ang sinasabi ko. If you are deliberately courting publicity, artista ka. Siyempre, ang buhay ng artista yung napag-uusapan ka. Sikat ka, di ba? You are in the public eye. Hindi maiiwasan na may magsabi ng masama sa iyo. In the same way na ako, nasa PDP ako, binabatikos ko ang pamahalaang Marcos, may binabatikos ako ang mga public officials. May buweltes sila sa akin, okay lang po yun, ganun po talaga. Katulad ng sinabi ko kanina, parang boxing yan eh. Hindi ka pwedeng tumungtong sa boxing ring nang hindi ka nanununtok, hindi ka rin nasusuntok. Tama. Ganun lang yon, give and take lang yon. Pero bilang isang lawyer, talagang mas okay sa'yo na sa umpisa pa lang ayusin kung dapat ayusin, kung mahihilot pa, hilutin, parang gano'n. Hindi, ako, kung may kliyente ako, naniniwala ako sa sinabi ni Abraham Lincoln, a bad compromise is better than a good lawsuit. Okay. Maaring tingin mo mananalo ka, pero kung may chance na magka-areglo at hindi mo gustong masyado yung terms ng areglo, kunin mo na kasi yung abala, yung stress, yung psychological pain, di ba? Oo. May iwasan mo at baka maging magkaibigan pa kayo. So yun. So thank you very much, attorney. Always welcome, Sir Roldan. Thank you po.